Okay, magandang umaga sa ating mga ginigiliw na mga kapatid na narito at sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Magpatuloy na tayo mga kapatid. Ang pag-uusapan natin, ang paksa natin, awa ay nakakahigit sa hustisya. Sa English niyan, mercy triumphs over justice. So, ang ating Panginoon Diyos, dahil sa habag o awa niya sa atin, kaya isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay mapatawad sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo Jesus at pagbuhos ni Kristo Jesus sa krus, no? Binuhos niya ang kanyang dugo. Ganon tayo kamahal ng Diyos dahil ang Diyos ay nahahabag sa atin, naawa sa atin. So, kaya nga, ang nangyari, awa ay nakakahigit sa hustisya. Okay? Pagpatuloy natin sa James chapter 2 verse 13. Ito ay ayon kay Apostol Santiago, walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Kaya nga, kapag ang isang tao ay hindi marunong maawa sa kanyang kapwa, tanong, paano pa kaya siyang kaawaan ng Diyos? So kailangan mangingibabaw ang awa natin sa ating kapwa. Lalong-lalo na yung mga nagkasala sa atin at sila'y humihingi ng kapatawaran. Okay? So, kapag ang mga taong nagkasala sa atin ay pinatawad natin, ay dahil tayo ay may awa. At sa pamamagitan noon, kung tayo ay may awa sa ating kapwa, kaya nga sabi ng ating Panginoon Diyos na bibigyan ka rin ng awa ng Diyos kung marunong kang maawa sa iyong kapwa. Okay? So, ang mercy kasi ay it involves humility, sense of humility. Now, nung naawa ka sa isang tao, ibinaba mo yung sarili mo. No? At siya'y pinatawad o binigyan ng bagay na kailangan niya, na kinakailangan niya. Kaya ka naawa. With you love that person also. Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, ang Diyos ay nahabag sa atin. Okay? So, dito, walang awang hatulan ng di marunong maawa. So, ang Diyos, nakikita yun. Kung hindi ka marunong maawa sa iyong kapwa, paano ka pabigyan ng habag o awa ng Diyos? Pagpatuloy natin. Sa Matthew 23:12, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagmamataas ay bababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya nga, kung tayo'y marunong maawa sa ating kapwa, iyon ay ugaling pagpapakumbaba. At doon tayo'y itataas ng Diyos. Ngunit, kung ang isang tao ay humihingi ng awa sa iyo o ng kapatawaran, halimbawa, nagkasala siya, ayaw mo siyang mapatawad, hindi ka naawa sa kanyang paghingi ng anumang tulong o ng kapatawaran, ikaw ay nagmamataas. So, darating ang araw ang Diyos, tayo ay ibababa doon sa pag-uugaling mapagmataas. So, maliwanag ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagmamataas
ay ibababa. At ang nagpapakumbaba ay itataas. So, ang pagpapakumbaba, ito yung tinatawag na kailangan meron kang sense of humility. Dapat hindi pairalin yung pride kung sino ka man. So, dapat ang pairalan mo ay yung marunong kang magpakumbaba. Sapagkat kung tayo ay marunong magpakumbaba, tayo ay itataas ng Diyos. So, yun ang turo ng ating Panginoon si Kristo na dapat natin sundin, no? Paniwalaan. Pagpatuloy natin sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sabi ng ating Panginoon si Kristo, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. So, kung marunong tayo magpatawad sa isang taong humihingi ng kapatawaran, hindi natin pinatawad yung tao na yun. Anong tawag doon? Nagmamataas. So, may katumbas yun. So, maaari kang ibababa later on. So, ngunit kung pinatawad mo yung taong humihingi ng kapatawaran, yun ay ang nagpapakumbaba ay itataas. So, isang kabutihan sa mata ng Diyos na ikaw ay marunong magpakumbaba, na ikaw ay marunong magpatawad sa taong humihingi ng kapatawaran sa iyo. Okay? Pagpatuloy natin. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, maliwanag dito, turo ng ating Panginoon sa Kristo ito. So, kapag may lumapit sa iyo na alam mo siya'y may mabigat na kasalanan laban sa iyo, at siya'y nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, no? Doon mo ipapakita na marunong ka ring magpakumbaba sa pamamagitan ng pagpapatawad sa taong nagkasala laban sa iyo, na humihingi ng kapatawaran. Pagpatuloy natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Iyon ba'y kung ang tao ay hindi humingi ng kapatawaran, personal, hindi siya humingi ng kapatawaran, ano ang masasabi ng ating ebanghelyo rito? Sa unang sulat ni Apostol 1, chapter 1, verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ibig sabihin, sinasabi natin yung kasalanan natin. Kung nagkasala tayo doon sa tao, humihingi tayo ng kapatawaran doon sa tao na yun, personal tayong hihingi. Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Kung tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos, ang Diyos ay nagpapatawad. No? Pinapatawad tayo. Ngunit, kung ang isang tao na nagkasala sa isang tao at lumapit siya at humihingi ng kapatawaran at hindi niya pinatawad yung tao na yun, kasi personal na humihingi siya ng kapatawaran, no? Nangumpisal siya na meron siyang kasalanan sa taong iyon, ngunit hindi siya pinatawad. Kaya nga, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kaya kung tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, kinukumpisan natin ang ating mga pagkakasala at ito'y hinihingi natin ang kapatawaran ng Diyos, ang Diyos sapagkat siya ay tapat at matuwid, tayo ay patatawarin. Kaya, so doon pwede tayong manumbalik sa Diyos na kahit tayo'y nahiwalay sa Diyos, ngunit nung maalala natin na tayo nagkasala, bumalik tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran. Ang Diyos ay matuwid, tapat siya, kaya tayo'y patatawarin. At lilinisin niya ang ating mga
kasalanan. Papatuloy natin. Ayon kay ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Paano ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka naman nangungumpisal ng iyong kasalanan at humingi ka ng kapatawaran? Paano ka papatawarin ng isang tao kung hindi ka naman humingi ng kapatawaran? Kapag ang isang tao ay nagkasala sa isang tao na yon at lumapit siya, yun ay pagpapakumbaba, no? At humingi siya ng kapatawaran. That is a sign of humility. Ngayon, ang pagtanggap doon sa tao na yon na siya ay nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran, kailangan ibaba mo rin yung sarili mo upang matanggap mo yung tao na yon at mabigyan mo siya ng awa sa pamamagitan ng kapatawaran. Amen? Amen. Sana naintindihan natin yon. Pagpatuloy natin, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Lahat ng mga aksyon na ito na inuutos ng ating Panginoong Jesucristo ay kailangan yung pagpapakumbaba. Hindi ka lang pwede humingi, no? Na hindi ka marunong magpakumbaba, no? Hindi ka naman marunong humanap kung hindi ka marunong magpakumbaba. At hindi ka naman marunong kumatok, hindi ka pagbubuksan. So, maliwanag ang turo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ikaw ay marunong maawa sa iyong kapwa. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba na ikaw ay nangungumpisal na may kasalanan sa ating Diyos, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Tingnan ninyo, nung kahit ang tao ay nahiwalay sa Diyos, kahit ang tao ay punong-puno ng kasalanan, ang Diyos pa rin ay dahil mahal niya tayo, nandun pa rin yung habag sa atin. No? At tayo pinatawad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Okay, sana naunawaan natin lahat yon. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.